Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, ang topic natin ay kung paano alagaan at pabungahin ang kalamansi na nakatanim sa container. Gaya po nito. So itong kalamansi ko na ito ay mahigit 2 taon na rin po sa akin. At tuloy-tuloy naman yung kanyang pagbunga, pati pagbulaklak, pati na rin yung kanyang mabagal na paglaki. Pag pinapabunga po kasi natin ang kalamansi na nakatanim sa container, ay medyo magiging mabagal ang kanyang paglaki dahil na rin syempre unang-una nasa container siya, at pangalawa ay dahil ang energy niya ay nakafocus sa pagbubunga. At anyway, gusto natin kasi na may bunga ang kalamansi, di ba? So share ko lang sa inyo kung paano ko siya alagaan. At ito pong kalamansi na ito ay marami na rin bunga. Hanggang doon sa side sa kabila may mga bunga na rin siya. At sabay din ang kanyang pagbulaklak, gaya niyan. So unang-una po, ang kalamansi, dapat ito ay nakabilad sa arawan. So maghapon dapat ito na nasa arawan. Pero kung ang lugar ninyo halimbawa ay hindi naman nakakatanggap ng kompletong sikat ng araw sa maghapon, ay pwede na rin po kahit yung buong umaga lang. Yung mula pagsikat ng araw hanggang tanghali, halimbawa mga 6 na oras din yun, pwede na po iyon sa kalamansi. O kaya afternoon, alas 12 hanggang alas 6 ng hapon, o alauna hanggang alas 6 ng hapon, pwede na rin po iyon sa kalamansi. Pero pinakamaganda talaga ang maghapon na siya ay naaarawan. Itong kalamansi ko na ito, naaarawan lang po ito mula umaga hanggang bandang alauna ng hapon. Kasi dito sa west side ay bubong na po ng bahay, so hindi na siya nako-cover ng araw pagdating ng bandang alas 2. Pero so far okay pa rin naman ang kanyang performance. So unang-una na dyan, yung siya ay dapat naarawan, at pangalawa ay ang pruning. So dapat po yan, pinuprune din natin siya, lalo na yung mga unwanted branches na sumisibol sa kanya. Matatagpuan po yon normally sa ilalim ng kanyang puno. Gaya po dito. Ayan, meron ditong 2 na nasa ilalim. Para ito hindi na makaagaw ng sustansya doon sa mga nasa itaas, tanggalin na po kaagad yan. Yan yung mga sanga na tumutubo sa ilalim ng iyong secondary branches. At pati na rin yung mga sanga na tutubo sa katawan na mapapansin ninyo ay may tinik. Yun po dapat tinatanggal na rin kaagad yon. Ang tawag natin doon ay sucker. Sa katagalan pwede rin siya magbunga, pero kakaunti po, at yun ay malakas umagaw ng energy. Ito wala na siyang sucker na naiwan dito. Pinagtatatanggal ko na kaagad kasi. So ang una, dapat nakabilad sa arawan. Pangalawa, alisin yung mga suckers. At ang pangatlo naman ay huwag siya palaging diligan. Ayaw po ng kalamansi na laging babad sa tubig yung kanyang mga ugat. So pwede po yung maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngayon, ang pagdidilig naman sa kanya, hayaan lang na matuyo muna ang lupa at saka siya diligan ulit. Meron tanong dyan, paano ngayong tag-ulan? Sa panahon ng tag-ulan, laging basa ang lupa. Ang kailangan natin gawin dyan, pag laging basa ang lupa, dahil nga tag-ulan, ay bubungkalin po natin yan dapat. Sa ganitong paraan ay mabilis makaka-absorb ng tubig ang ating lupa at hindi siya may stock dito sa container. Maganda rin po na yung lupa natin ay medyo buwaghag, may kahalong pampabuwaghag kagaya ng ipa ng palay. So bubungkal-bungkalin lang po natin yung lupa para yung tubig ay mabilis na pumunta sa ilalim at hindi mag-stock sa ibabaw. Ngayon, napansin mo siguro na nung biglang umulan, first time nung umulan halimbawa, biglang namulaklak ang iyong kalamansi. Yun po ay dahil ang tubig ulan ay may taglay na mga nutrients para mapabulaklak, mapabunga, mapalaki ang ating mga tanim, kasama na dyan ang kalamansi. Pero pag nakatanim sa container ang kalamansi, kadalasan po ay hindi sapat ang tubig ulan para maituloy niya ang kanyang pagbubunga. So mapapansin mo yan na nalalaglag yung karamihan ng bulaklak. Kaya naman kailangan natin siyang tulungan, suportahan ng fertilizer. Sa fertilizer naman, pwede pong ang gawin lang ninyo ay maglagay halimbawa ng vermicast, compost, o kaya ipot ng manok, pinato yung dumi ng baka,
dumi ng kalabaw, kabayo, kambing, o kahit na po yung dumi ng rabbit, ihalo lang ng sa lupa. Kagaya niyan. Mga 2-3 dakot po, depende sa laki ng inyong container. Ihalo lang sa lupa ang inyong organic amendment o soil conditioner na tinatawag. Pwede na rin yung ihalo yung ating paborito na balat ng itlog. Durugin lang po mabuti. Ang isang bagay po sa mga balat ng itlog na ganito, hindi sila readily available, kailangan makompost pa. Kaya mas durog ang balat ng itlog, pinulbos halimbawa ay mas mainam. Ihalo lang siya sa lupa. Ngayon, kung napansin niyo na parang kakaunti o hindi pa rin sapat ang bunga ng inyong kalamansi sa paggamit ng organic fertilizer, well, pwede po tayong gumamit din ng inorganic fertilizer. Pagdating sa inorganic fertilizer, ito po ang mga ginagamit ko na pang maintenance at the same time pagpapabunga ng tanim na kalamansi. Actually, hindi lang kalamansi, pati na po yung iba ko pang mga tanim. So, nandito yung calcium nitrate, triple 14 at potash. So, yung calcium nitrate, may kasama na rin pong nitrogen yan at phosphorus. Ito naman, triple 14, equal parts ng nitrogen, phosphorus at potassium. Ito naman potash ay 0060. At dalawang method po ang ginagawa ko sa pag-a-apply nito. Pagka tag-araw, hindi maulan, ang ginagawa ko ay tinutunaw ko siya sa tubig. Sa pagtunaw naman sa tubig, ang ginagawa lang dyan ay 1 kutsara ng bawat isa sa kanila. 1 kutsarang calcium nitrate, triple 14 at potash, ihahalo ko sa 1 galon ng tubig, kagaya nito. Tutunawin siya sa 1 galon ng tubig and then ididilig sa gilid ng container. Ang ganong kalaki na kalamansi, ang ginagawa ko po ay 1 hanggang 2 lata nito na dinidilig sa gilid ng container. So yun yung trenching method na tinatawag. Sa gilid ng container lang ang pagdilig kasi nandoon na sa gilid ng container yung mga ugat na siyang nagpoproseso ng kanyang pagkain. Ngayon, yung pangalawang method naman ay yung side dressing na tinatawag. So, ganun pa rin po ang sistema ko. 1 kutsara nito, calcium nitrate, 1 kutsarang triple 14, 1 kutsarang potash, paghahalu-haluin. Kaya po niya. At ito pong side dress method na to, ginagawa ko ito pagka panahon ng tag-ulan. Kasi pagka drenching method tayo, tapos naulanan, ang tendency po noon ay aagos lang sa ilalim yung ating fertilizer na inilagay, mawawala agad. So dito sa side dressing naman, pag umulan, at saka palang hihiwalay yung fertilizer dito sa granules. So pagka maulan po, ang ginagawa ko ay side dress, pinaghahalo ko yung 3 na yan. Doon sa mga halaman na gusto kong pabungahin, pabulaklakin. Kagaya nga na example natin dito na kalamansi. So pagkatapos maihalo, ilalagay na po natin ito sa lupa. Sa paghahalo naman, sumasalok lang ako, halimbawa dito kalahating kutsara. So ito yung ginamit natin pantakal kanina, kalahating kutsara lang. Ngayon kung wala kayong panukat na ganito, pwede rin po yung takip ng soft drinks. Kagaya niyan. So itong gamitin natin. Sasalok lang tayo ng fertilizer. Ayan. Isang ganyan. Hukay tayo sa bandang gilid. Medyo laliman natin ng kaunti. At ilagay yan. Yan ang isa. Dito yung dalawa. Pangalawa. So, i-cross lang po natin ang paglalagay. Yan. Dito yung pangatlo.
So pa-cross lang po yung lagay natin. So 4 na side. So kung napansin nyo, konti lang po ito. So doon tayo. Pihit natin konti. So ang paglalagay po nito ay sa gilid ng container. Huwag nating ilalagay ng nakadikit sa puno. Kasi mainit po ang fertilizer. Baka maapektuhan yung mga ugat na nandito. At the same time, yung ugat na nandito po, ito po yung mga anchor. Hindi naman ito talaga yung mga ugat na kumukuha, nagpoproseso ng pagkain. Mga nasa gilid na yan ng container. Pagka matagal na nakatanim ang inyong kalamansi at halimbawa malaki na, asahan nyo ang mga ugat niyan. Nasa gilid na po yan lahat, karamihan. So pagka umulan, yung ating fertilizer ay matutunaw at siya ngayong ma-absorb ng ang mga ugat ng ating tanim na kalamansi. Kung mas malaki pa yung inyong tanim na kalamansi, halimbawa sa drum nakalagay, mas malawak ang bunganga, halimbawa, pwede pong ibudbud ninyo yan sa pabuong paligid. Wag lang masyadong dadamihan para hindi masunog ang halaman. Yung dami niya, pagka malaki ang puno, mas malaki dito, at drum ang pinagtataniman, pwedeng ito po ang pantakal ninyo, isang kutsara sa bawat side. Pwedeng 2 side lang ang lagyan, pwedeng 3, or in my case, inaapat ko po sila para kung nasaan man yung ugat ay makakatanggap ng nutrisyon. Sa ganitong paraan ay kumpleto ang sustansya na makukuha ng inyong tanim na kalamansi. Meron siyang nitrogen, meron siyang calcium, meron siyang phosphorus, at meron din siyang potassium para sa kanyang pagmumulaklak at pagbubunga. Gaano naman kadalas dapat ito gawin? Well, every 2 weeks po. Ideally, pwede na ito. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto ninyong gawing weekly. Sa akin po, every 2 weeks po pwede na. And at the same time, bukod doon sa sinabi ko na drenching and then side dressing, meron pa po kayong isang pwedeng i-apply kung gusto ninyong ma-maximize ang pagbubunga. At ito po yung tinatawag nating foliar fertilizer. So sa pagbili naman ng foliar fertilizer na gusto nating magpabunga sa ating tanim na kalamansi, pipili po kayo dyan yung mataas yung kanyang dulo na numero. Kaya nito 11,940. So iba-iba po ang formulation yan, depende sa brand. Merong 15-15-30. Ito naman 11,940. So 11% ang kanyang nitrogen, 9% yung kanyang phosphorus, at 40% naman yung kanyang potassium. So ito po, ini-spray naman ito sa mga dahon, ilalim at ibabaw, pati na sa sanga. Pagdating naman sa kanyang direction for use, susundin lang yung nandito sa kanyang pakete. May nakalagay dito, ayan. So dito halimbawa 4 to 6 tablespoon per 16 liters of water. So ito po lumalabas 1 tablespoon sa 1 galon ng tubig hanggang 1.5 na tablespoon ang pwede nyo ihalo sa 1 galon. Pero kung maramihan, ayan, 6 na tablespoon sa isang 16 liters capacity na timba. So anyway, pagbili nyo ng fertilizer, nakalagay naman po sa pakete kung paano siya gagamitin. At ito po, every 14 days din. So kagaya dito sa sinasabi, every 10 to 14 days ang interval. Huwag niyong pagsasabayin ang pag-fertilize sa lupa at pag-spray ng fertilizer sa dahon. So pwedeng itong araw na ito, halimbawa po today is Tuesday, mag-fertilize ka ng lupa, and then Tuesday next week, foliar spray ka naman. And then the following Tuesday again, sa lupa na naman, and then so on and so forth. Ganun lang po yung kanyang sequence. Anyway, obserbahan pa rin po ang halaman kung halimbawa yung pag-fertilize natin sa lupa ay sapat na para siya mamunga kahit di na kayo mag-foliar. So, punta naman tayo sa huling tip at ito naman po ay sa pag-harvest ng kanyang bunga. Yes, meron ding tip sa paraan ng pag-harvest. Sa pag-harvest po natin, ang mai-share ko sa inyo, pag nagpitas po tayo ng bunga, isama natin yung kaunting tangkay. Kagaya nito, halimbawa, yan. Isama natin yung konting tangkay. Ito, para rin tayo nag-prune. Pinrune natin yung dulo ng sanga at mag-encourage yun para yung naiwan na sanga ay maglabas pa ng dagdag na sanga dun sa kanyang mga nodes sa ibaba. At the same time, itong ating bunga ay hindi agad masisira. Matagal bago siya masira dahil may kasama siyang tangkay at dahon. So
Habang namimitas tayo ng buga, para na rin po tayong nagpuprune. At yun po kasi mga bagong bunga na lalabas, yung mga bulaklak, ano po, manggagaling yan sa mga bagong sanga na lalabas. Pareho po nitong isang ito. Ayan, may bagong sanga. So, ayan, meron siyang bulaklak. So, para ma-encourage natin yung pagsasanga, putulin po natin yung dulo pag nag-harvest tayo ng mga bunga. Pag umabot na sa tamang size ang bunga na inyong kalamansi, dapat po hina-harvest na yan. Huwag niyong hayaan na mahinog sa tangkay ang bunga. Sa pag-harvest natin ng bunga, may encourage natin siya na maglabas pa uli ng mga bulaklak. At yan po ang ating video kung paano alagaan at pabungahin ang inyong tanim na kalamansi. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!